pong lahat. Ako nga ho para si Binibining Jenny May Dicoy na nanggaling po sa seksyong Filipino 1B. Sa araw na ito po, kami po ang mag-uulat patungkol sa rehiyong 18. Ang Negros Island Region o NIR ang ika-18 na rehiyon sa Pilipinas. Ngunit noong Mayo 2017, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ibinasura ang rehiyon at ibinalik ang Negros Occidental at Negros Oriental sa kanilang dating mga rehiyon. Sa kasulukuyan, ang Negros Occidental ay matatagpuan sa rehiyong 6 o sa Kanlurang Kabisayaan. Samantala naman, ang Negros Oriental ay bahagi ng rehiyon 7 o Gitnang Kabisayaan. Ang kabisera ng Negros Occidental ay Bacolod City at ang kabisera naman po ng Negros Oriental ay Dumaguete City. Negros Occidental, ito ang lalawigan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng isla ng Negros. Ang Bacolod City, na kilala bilang City of Smile at sentro ng rehiyon, ay matatagpuan rin dito. Iba pang mga lungsod at bayan sa lalawigan ay ang Silay City, Talisay City, Sakay City at iba pa. Sa Negros Oriental naman, ito ang lalawigan na matatagpuan sa silagang bahagi ng isla ng Negros. Ang Dumaguete City, na kilala bilang City of Gently People, ay ang kabisera ng lalawigan at isa sa mga pangunahing lungsod ng rehiyon. Iba pang mga lungsod at bayan sa lalawigan ay ang Bayawan City, Tanjay City, Bai City at iba pa. Mga sikat na tanawin sa rehiyon 18. Number 1, The Ruins. Ito ay isang dating mansyon na kilala rin bilang Taj Mahal of Negros, matatagpuan sa Talisay City. Ang The Ruins ay kilalang atraksyon na pinapasyalan dahil sa kanyang makasaysayang ganda at romantikong kapaligiran. Pangalawa, Camp Wetosan Highland Resort. Matatagpuan ito sa Talisay City at tanyag sa kanyang theme park na may temang parke ng mga duwende. Mayroong mga rides, swimming pool at mga pasyalan na pwedeng i-explore para sa mga bata at mga bata sa puso. Pangatlo, Ulang Bato Falls. Ito ay isang magandang tanawin na matatagpuan sa Valencia, Negros Oriental, na bahagi ng Rehiyon 7 o Central Visayas. Ito ay isang natural na kagandahan ng tanyag sa kanyang pulang bato o red rock formation na nagbibigay buhay sa pangalan ng pulang bato. Pang-apat, Twin Lake ng Balinsasaw at Danau. Ito ay dalawang magkatabing lawa na matatagpuan sa Valencia, Negros Oriental, Rehiyon 7 o Central Visayas. Ang mga lawang ito ay kilala sa kanyang magandang kapaligiran at natatanging ecosystem. Ang Twin Lakes ay isang magandang destinasyon para sa mga bisita na nais mag-relax at magtalimpasaw sa malinaw na tubig ng lawa. Maaari kang mag-ikot sa mga lawa gamit ang mga bangka na inaalok para sa mga turista. Masisilayan mo rin ang mga puno ng kahoy at iba't ibang mga ibon at iba pang mga hayop na naninirahan sa lugar. Dako naman po tayo sa mga sikat na pagkain nila. Una, inasal. Ang Negros Occidental ay kilala sa kanilang masarap na inasal na manok. Ang inasal ay isang uri ng pagluluto kung saan ang manok ay binabarbecue gamit ang kusinahan na tinatawag na inaasal. Ito ay malasa at malambot na manok na karaniwang nilalagyan ng sinamak, sawsawan na may suka, bawang at iba pang mga sangkap. Ang Bacolod City, ang pangunahing lungsod sa Negros Occidental, ay kahit na tinaguriang the inasal capital of the Philippines. Pangalawa, piaya. Ang piaya ay isang tinapay na gawa sa mga pinaghalong harina, asukal, mantikilya. Ito ay mga malutong na tekstura at matamis na lasa. Ang piaya ay isang sa mga sikat na pagsalubong o pampasalubong mula sa Negros Occidental. Ito ay maaaring may iba't ibang mga palaman tulad ng ube, langka at iba pa. Pangatlo, Kaleya. Ang Kaleya ay isang kilalang coffee shop at cake house sa Bacolod City. Sila ay kilala sa kanilang malalaking slice ng mga cake at iba't ibang mga dessert. Ang kanilang menu ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng cake tulad ng chocolate mousse pie, mango bean, white chocolate cheesecake at marami pang iba. Ang Kaleya ay isang mga paboritong pasyalan ng mga lokal at turista.
na naghahanap ng matamis na pampatapos ng kanilang kainan. Pang-apat, chicken inubaran. Ang chicken inubaran ay isang lutuing gawa mula sa manok na niluluto kasama ang ubad, kamote tops at gata ng niyog. Ito ay malinamnam na lasa at kadalasang tinatambayan ng mga lokal sa Negros Occidental. Pang-lima, KBL or tinatawag nating kadyos, baboy langka. Ang KBL ay isang traditional na lutuin mula sa Negros Occidental. Ito ay isang sabaw na may halong-halong sangkap tulad ng kadyos, baboy at langka. Ang sabaw ay niluluto kasama ang mga sangkap na ito at ang karaniwang may kasamang mga gulay tulad ng sitaw, talong at okra. Ang KBL ay malinamnam at malasa at ito ay isang popular na kinakain sa mga handaan, mga restaurant at mga karinderya sa rehiyon. Dako naman po tayo ngayon sa mga sikat na piyesta sa rehiyon 18. Una, Panaad sa Negros Festival, Bacolod City. Ito ang pinakamalaking piyesta na ginaganap sa Bacolod tuwing buwan ng Abril. Ang Panaad sa Negros Festival ay isang linggong selebrasyon na nagpapakita ng iba't ibang kultura, pagkain, sining at produkto ng mga bayan at lungsod sa Negros Occidental. Kasama rin dito ang mga parada, paligsahan at iba't ibang mga aktibidad. Pangalawa, Sinulog sa Dumaguete. Ito ay isang piyestang sinulog na ginaganap sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ito ay isang pagdiriwang na nagpapakita ng debosyon at pasasalamat sa Santo Niño, tulad ng ibang mga sinulog festival sa buong Pilipinas. Ang sinulog sa Dumaguete ay sumasayaw ang mga kalahok sa ritmo ng sinulog, na may kasamang mga tradisyonal na mga kasuotan at palamuti. Ang selebrasyon ay nagtatampok din ng mga parada, musikahan at iba't ibang mga aktibidad na nagpapakita ng kultura at pagmamalaki ng mga taga-Dumaguete. Pangatlo, Hugyaw Kalisay Festival. Ito ay isang pagdiriwang na ginaganap sa bayan ng Sipalay sa Negros Occidental. Ito ay isang selebrasyon ng kasiglahan at kahusayan ng mga mamamayan ng Sipalay sa pamamagitan ng mga sayaw, musika, paligsahan at iba pang mga aktibidad. Ang piyesta ay naglalayong ipakita ang lokal na kultura at tradisyon ng mga taga-Sipalay. Ang mga kalahok ay nagpapakita ng mga tala ng sining at talento sa mga makukulay na mga kasuotan at pagsasayaw. Ang Hugyaw Kalisay Festival ay isang magandang pagkakataon upang makaranas ng kasiyahan at makilala ang kultura ng Sipalay. Mga tanyag na tao sa Rehiyon 18. Una, Angel Locsin. Si Angel Locsin ay isang kilalang aktres sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Siya ay pinanganak sa Santa Maria, Bulacan, ngunit siya ay lumaki at nag-aral sa Bacolod City, Negros Occidental. Dalawa, si Lea Salonga. Si Lea Salonga ay isang tanyag na mga awit at aktres na nagmula sa Rehiyon 18. Ipinanganak siya sa Santa Mesa, Maynila, ngunit ang kanyang mga magulang ay tubong Bacolod City, Negros Occidental. Pangatlo, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay isang tanyag na boksingero at politiko. Bagamat siya ay ipinanganak at lumaki sa General Santos City, South Cotabato, ang kanyang pamilya ay may mga kaugnayan sa Negros Occidental na nasa Rehiyon 18. Ito naman ang mga tanyag na manunulat sa Rehiyon 18. Una, Dr. Jose Rizal. Bagamat hindi siya mismong tubong Rehiyon 18, si Dr. Jose Rizal ay isang kilalang manunulat na may malaking impluwensya sa buong bansa, kabilang na ang Rehiyon 18. Kilala siya sa kanyang mga akda tulad ng No Limitang Here at El Filibusterismo, na nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Pangalawa, Dr. Resil Mojares. Si Dr. Resil Mojares ay isang tanyag na Pilipinong manunulat at historiador sa tubong Dumaguete City, Negros Oriental. Siya ay kilala sa kanyang mga akda tungkol sa kasaysayan at kultura ng Visayas. Isa sa kanyang mga kilalang akda ay ang The War Against the American Resistance and Collaboration in Cebu, 1899 to 1906, na naglalarawan ng pangyayari at karanasan ng mga tao sa panahon ng Amerikano at digmaang Pilipinong-Amerikano. Pangatlo, John Ermil Teodoro.
Si John Arimil Teodoro ay isang tanyag na manunulat at makata na tubong Bacolod City, Negros Occidental. Kilala siya sa kanyang mga tula at maikling kwento na nagsasalaysay ng mga karanasan at damdamin ng mga Pilipino. Isa sa kanyang mga kilalang akda ay ang mga Sugilanon sa Kasakit, Story of Pain, na naglalaman ng mga kwento ng paghihirap at pagsasakripisyo ng mga tao sa rehiyong 18 at iba pang mga lugar sa Pilipinas. Mga sikat na produkto sa rehiyon 18. Una, sugar o asukal. Ang Negros Island ay kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil sa malawak na produksyon ng asukal. Ang mga malalawak na sakahan at tubo ng asukal sa Negros Occidental at Negros Oriental ay naglalabas ng mataas na kalidad na asukal na ginagamit sa iba't ibang mga pagkain at inumin. Pangalawa, pinya barong. Ang pinya barong ay isang tanyag na produkto ng Negros Island Region, particular sa Aklan. Ito ay gawa sa mga higanteng dahon ng pinya na sinasala at hinahabi ng makamay upang makabuo ng tela na ginagamit sa paggawa ng mga barong Tagalog at iba pang tradisyonal na kasuotan. Pangatlo, handicrafts. Ang mga lokal na sining at kasanayan sa paghabibi ng mga produkto mula sa kahoy, abaka, bao at iba pang mga likas na materyales ay malawakang namamayani sa Negros Island Region. Kasama sa mga popular na handicrafts ang mga bag, basket, sombrero, tsinelas at iba pang mga magagandang produkto ng mga kamay. Pang-apat, organic rice. Ang Negros Island Region ay kilala rin sa produksyon ng mga organikong produkto, kabilang na ang organikong bigas. Ang mga magsasaka sa rehiyon ay nagtatanim ng mga organikong binhi at sumusunod sa mga pamamaraan ng pagsasaka na hindi gumagamit ng kamikal upang makabuo ng malusog na bigas. Pang-lima, basi at lambanog. Ang basi at lambanog ay mga tradisyonal na inumin na ginagawa mula sa tubo ng niyog at ubas. Sa Negros Island Region, particular sa Negros Occidental, ang paggawa at pagkonsumo ng basi at lambanog ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng rehiyon. Pang-anim, native delicacies. Ang Negros Island ay may iba't ibang mga native delicacies na nagpapakita ng lokal na kultura at panlasa. Ilan sa mga ito ay ang piaya, Napoleones, biskotso, inasal na manok, at iba pa. Ngayon, ipagpapatuloy na ni Binibining Jaya May Rasunable ang pag-uulat patungkol sa rehiyon 18. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Binibining Jaya May Rasunable. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga kultura at tradisyon sa rehiyon 18. Una ay ang pagdiriwang ng Mascara Festival. Ito ay taunang pista at nagaganap ito tuwing ika-4 ng linggo ng Oktubre sa Bacolod. Ang pangalawa ay ang paghahanda ng pagkain Negrense. Ang kulturang paghahanda ng pagkain Negrense sa rehiyon 18 ay nagmula sa kasaysayan, impluwensya ng iba't ibang kultura at lokal na sangkap at teknikong pagluluto na nagresulta sa mga tradisyonal na lutuin tulad ng inasal at kansi. Ang susunod ay ang tinikling dance. Ang tinikling dance ay isang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas na kilala sa paggalaw sa pagitan ng mga kawayan habang sinusubukan ng mga mananayaw na hindi masaktan ang kanilang mga paa. Ito ay isang pambansang sayaw na ipinagmamalaki ng mga Pilipino at isinasagawa bilang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon sa buong bansa pati na rin sa rehiyon 18. Ang susunod ay ang pananahi at paghabi. Sa rehiyon 18, ang pananahi at paghabi ay mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon. Ginagawa ito ng mga lokal na mga habi gamit ang mga likas na yaman tulad ng abaka at pinya at nagpapakita ng mga disenyo na nagpapahayag ng kasaysayan at karanasan ng mga taong naninirahan sa rehiyon. Ito ay nagbibigay buhay sa kultura at ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapasa ng kasanayan at tradisyon na susunod na henerasyon. Ang susunod ay ang pagsasaka at pagtatanim.
Sa rehiyon 18, ang pagsasaka at pagtatanim ay pangunahing hanap buhay at mahalagang bahagi ng ekonomiya at kultura. May mga malalaking taniman tulad ng tubo, palay, kape. Ang pagsasaka ay nagpapakita ng ugnayan ng tao sa kalikasan at tradisyon ng pamayanan. Susunod ay ang debosyon sa mga santo at birhen. Sa rehiyon 18, ang debosyon sa mga santo at birhen ay mahalaga sa kultura at pananampalataya. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng mga pagdiriwang, ritual at panalangin sa mga simbahan at pampublikong lugar. Ang mga santo at birhen ay kinikilala bilang mga tagapamagitan at protektor ng mga tao laban sa sakuna at panganib. Susunod ay ang musika at sayaw. Sa rehiyon 18, musika at sayaw ay mahalagang bahagi ng kultura at pagdiriwang. Tradisyonal na tugtugin tulad ng rondalya at mga katutubong instrumento ang karaniwang maririnig sa mga selebrasyon. Mga sayaw tulad ng tinikling, pandango at karinyosa ay nagpapakita ng kagandahan at kasiglahan ng kulturang Filipino. Musika at sayaw ay hindi lamang pagpapalabas ng talento kundi pati na rin pagpapakita ng pambansang pagkakaisa at kagitingan. Ngayon, dadako na naman tayo sa mga paniniwala sa rehiyon 18. Una ay ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo, partikular ang Katolisismo, ang pangunahing pananampalataya na nagpapakilos at nagpapalaganap ng mga kultural na halaga at tradisyon. Ito ay nagpapalaganap ng mga ritual tulad ng misa, pagdiriwang ng mga banal na kapistahan, at debosyon sa mga santo at birhen. Ang Kristyanismo ay isang malaking bahagi ng kultura at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon 18. Nagbibigay ng gabay moral at espiritual sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Susunod ay ang debosyon sa mga Santo Niño. Ang debosyon sa Santo Niño ay isang malalim at mahalagang bahagi ng pananampalataya at kultura. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga pagdiriwang at ritual tulad ng Sinulog Festival sa Cebu na nagpapakita ng pambansang debosyon at pagpapahalaga sa Santo Niño bilang sagisag ng kabanalan at pag-asa. Pagpapahalaga sa pamilya. Sa rehiyon 18, ang pagpapahalaga sa pamilya ay fundamental sa kultural at lipunan. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggalang sa mga nakakatanda at pag-aalaga sa bawat isa. Ang mga okasyon tulad ng kasal at binyag ay mga pagkakataon upang ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya. Ay nagtataguyod ng mga ugnayan na nagbibigay ng suporta at proteksyon sa gitna ng mga hamon ng buhay. Pagkakaisa at pakikipagkapwa. Sa rehiyon 18, ang pagkakaisa at pakikipagkapwa ay mahalagang haligi ng kultura at lipunan. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagtulong-tulong, suporta at pagkilala sa halaga ng bawat isa. Ang pagkakaisa ay pinapakita sa mga pagdiriwang at proyektong pang-komunidad, habang ang pakikipagkapwa ay nagpapakita ng pagiging maaalalahanin, mapagkumaba at mapagbigay sa kapwa. Sa pamamagitan naman ito, ang mga tao sa rehiyon 18 ay nagtataguyod ng pag-unlad, kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Susunod ay ang pagpapahalaga sa edukasyon. Ang pagpapahalaga sa edukasyon ay mahalaga sa lipunan at kultura. Ito ay nakatuon sa pag-unlad at tagumpay ng bawat individual at ng komunidad. Ang mga magulang ay nagbibigay ng suporta sa edukasyon ng kanilang mga anak, habang ang mga paaralan at guro ay naglalaro ng mahalagang papel sa paghubog ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng edukasyon, pinapalagahan ng mga tao sa rehiyon 18 ang kaalaman, kasanayan at pagpapalaga sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad. Panghuli ay ang pagtangkilik sa lokal na produkto.
Sa rehiyon 18, ang pagtangkilik sa lokal na produkto ay mahalaga sa ekonomiya at kultura. Ito ay nagpapakita ng suporta sa mga lokal na negosyo at magsasaka, nagpapalakas ng lokal na ekonomiya at nagpapayaman sa kultura sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga tradisyon na produkto at likas na yaman ng rehiyon. Ngayon, dadako na naman tayo sa mga wikang ginagamit sa rehiyon 18. Ang rehiyon 18 po ay may dalawang wikang ginagamit. Ito ay Ilonggo at Hiligaynon. Ngayon, uunahin natin ang Ilonggo, ang salitang Ilonggo. Magbibigay po ako ng dalawang halimbawa. Sa halimbawa, sa Ilonggo, salitang gina. Kung sa Tagalog, ang gina ay ginagawa o ginagamit. Halimbawa, ginaprepara ko ang pagkain. Kung sa Tagalog, ginagawa ko na ang pagkain. Pangalawang halimbawa, hambal. Kung sa Tagalog, ang hambal ay salita o wika. Halimbawa, ano ang hambal mo? Kung sa Tagalog, ito ay ano ang sinasabi mo? Pero patanong po, no? Kung sa Tagal ito ay ano ang sinasabi mo? Ganun po. So, dito tayo sa Hiligaynon. Magbibigay din po ako ng dalawang halimbawa dito sa wika ay sa salita nila na Hiligaynon. Lengguwahe. Unang halimbawa ay pamahaw. Kung sa Tagalog, ito ay umaga. Halimbawa, ano oras ang pamahaw mo? Kung sa Tagalog, ito ay anong oras ka gumigising? Okay. Pangalawang halimbawa, pamati. Kung sa Tagalog ay pakinggan o makinig. Halimbawa, pamati ang sugilanon ko. Kung sa Tagalog, ito ay pakinggan ang kwento ko. Okay. Ngayon, dadako na naman tayo sa mga panitikan. Una ay ang mga mananahi sa hubog ni Estrella Alfon. Ito ay isang maikling kwento na naglalarawan ng buhay ng isang mananahi na nangangalang Rosa. Ipinapakita nito ang mga hamon at pagsubok na kinakaharap ni Rosa bilang isang manggagawa. Pati na rin ang mga issue ng sosyal at ekonomikong disparidad sa lipunan. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ang determinasyon at pag-asa ni Rosa na makamit ang kanyang mga pangarap. Ang susunod ay ang mga kuko sa dilim. Ang mga kuko sa dilim ni Rogelio R. Sicat. Ito ay isang maikling kwento na naglalarawan ng isang pamilya na nakatira sa isang liblib na lugar na may misteryosong kakaibang nilalang na kumakalabit sa kanilang bubong. Ipinapakita ng kwento ang takot, kaba, at pagpapakatatag ng mga tauhan habang hinaharap nila ang hindi kilalang panganib sa kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng kwento, ipinapakita ni Sicat ang kahalagahan ng tapang, pagkakaisa at pag-asa sa harap ng mga hamon sa kagipitan sa buhay. Harap ng mga hamon at kagipitan sa buhay. Susunod ay ang ugat kay Rogelio R. Sicat pa rin. Ito ay isang maikling kwento na tumatalakay sa konsepto ng identidad at pag-ugat. Ito ay tungkol sa isang binatang nangangalang Berto na naglakbay sa kanyang bayan upang hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang halaga ng kanyang pinanggalingan at ang kahalagahan ng pagmamahal sa sariling kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng kwento, ipinapakita ni Sicat ang pagpapahalaga sa pag-uugat bilang pundasyon ng pagkakakilanlan at pagtanggap sa sarili. Dadako na naman tayo ngayon sa tula. Una ay ang pamagat na
ang pagkakaroon ng isang anak ni Jose Corazon de Jesus. Ang pamagat po ay ang pagkakaroon ng isang anak by Jose Corazon, isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ito ay ang pagkakaroon ng isang anak ay naglalarawan ng kagalakan at pagmamahal ng isang ama sa kanyang bagong silang na anak. Ipinapakita nito ang paglalarawan ng kaligayahan at pag-asa na dala ng bagong buhay sa pamilya. Ang pangalawa ay may pamagat na Sa Aking Mga Kabata ni Amado V. Hernandez. Ito ay tumatalakay sa tema ng kahirapan at pag-aalipin ng mga manggagawa. Ipinapakita nito ang pagkakaroon ng pagmamalupit at pagpapahirap sa mga manggagawa na nagdudulot ng kawalan ng dangal at karapatan sa kanilang trabaho. Pangatlo ay may pamagat na Ang Mga Dalit kay Maria. Isinulat ito ni Jose Rizal. Ito ay isang tulang nagpapakita ng debosyon at pagpapalaga sa Birheng Maria, isang pangunahing figura sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ipinapakita nito ang paghanga at paggalang kay Maria bilang isang modelo ng kabutihan at pananampalataya. Dadako tayo sa maikling kwento. Una, ito ay may pamagat na May Dave Eve ni Nick Joaquin. Ito ay isang maikling kwento na naglalarawan ng mga emosyon at pananaw ng mga tauhan hinggil sa pag-ibig at pag-aasawa. Ipinapakita nito ang kwento ng isang babae na nagkukwento sa kanyang anak tungkol sa kanyang mga alaala noong isang gabi ng Mayo bago siya ikasal. Sa kwento, ipinapakita ang kontras ng pag-asa at pagkadismaya, pag-ibig at kalungkutan sa relasyon ng mga tauhan. Ang My Day Eve ay nagpapakita ng mga komplikasyon at kahirapan sa pag-ibig at pagsasama ng mga tao, pati na rin ang kahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawan. Susunod ay may pamagat na Ang Awit ni Mabuti ito ay sinulat ni Genoveva Edroza Matute. Ang pangunahing tauhan dito po ay si Mabuti, isang matandang babae na nag-aalaga sa kanyang anak na may sakit. Sa kwento, ipinapakita ang pagtitiis at pagmamahal ni Mabuti sa kanyang anak, pati na rin ang kanyang pagtitiis sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng kwento, ipinapakita ang kalagahan ng pagmamahal at sakripisyo sa pamilya, pati na rin ang lakas ng loob at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. At ang pangatlo ay ang Kwento ni Mabuti. Siyempre, si Genoveva Esdrosa Matute pa rin ang nagsulat ito. Ang kwento ni Mabuti. Ang pangunahing tauhan ay si Mabuti pa rin, isang mabait at mapagmahal na asawa at ina. Ang kwento ay naglalarawan ng kanyang buhay bilang isang simpleng magsasaka na nagtatrabaho ng husto upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, patuloy na ipinapakita ni Mabuti ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga responsibilidad bilang asawa at ina. Ang kwento ay nagtatampok ng tema ng pagmamahal, sakripisyo at pagtitiis sa harap ng mga hamon ng buhay. At ang panghuli ay ang tundoman may langit din. Isinulat ito ni Andres Cristobal Cruz, isang batang lalaki mula sa tundo na may mga pangarap sa kabila ng ito ay isinasalaysay ang kwento ni Carding, isang batang lalaki mula sa tundo na may mga pangarap sa kabila ng kahirapan at mga hamon ng buhay. Ipinapakita ang kanyang determinasyon at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at kinakaharap sa kanyang komunidad. At doon lamang po nagtatapos ang aking mga
tatalakayin. At ngayon, ang susunod na tatalakay ay si Binibining Melissa San Antonio. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ang lahat, ako'y magpapakilala muna. Ako nga pala si Binibining Melissa M. San Antonio mula sa Filipino Tree. Ngayon, ako'y mag-uulat patungkol sa panitikan ng rehiyon 18. Una na dito ay ang dula. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, Walang Sugat ni Severino Reyes at Himala ni Ricky Lee batay sa pelikula ni Ismael Bernal. Para sa sanaysay naman, halimbawa nito ay sa mga kabataang Pilipino ni Jose Rizal, ang hinirang na tala ng tagumpay ni Carlos P. Romulo, mga liham ni Pinay ni Carlos Bulosan, at ang panghuli ay ang mga karaniwang tanong ni Jose F. Lacaba. Para sa epiko naman, halimbawa naman nito ay sa mga kabataang Pilipino ni Jose Rizal, ang hinirang na tala ng tagumpay ni Carlos P. Romulo, mga liham ni Pinay ni Carlos Bulosan, at ang pumuli ang mga karaniwang tanong ni Jose F. Lacaba. Para sa balagtasan naman, halimbawa naman nito ay Florante at Laura, Pag-ibig o Karangalan ni Francisco Balagtas at Jose Corazon de Jesus. Ang pag-ibig ay parang baha ni Jose Corazon de Jesus at Florentino Colantes. Ngayon, dumako naman tayo sa bukong itong. Halimbawa, pula ang balat, nasa loob ang katas, kapag hinimas nagtutubig ang mga mata. Sagot ay dalawang magkapatid, magkaiba ang kulay, isang itim, isang puti. Sa bukid nagtatagpo. Ang sagot ay asin at asukal. Pangatlo, 4 na sulok puno ng matamis na bunga, paboritong pasalubong sa Negros Ito'y mga abunda. Sagot, pinya. Pangapat, naligo sa ilog, hindi nabasa ang katawan, may sangat dahon, matamis ang bunga. Sa Negros ito'y kilala sa buong kapuluan. Sagot, kalamay. Para sa kanilang salawikain o kasabihan naman, una na dito ay ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ibig sabihin, ang mga taong hindi nagmamahal at hindi nagpapalaga sa kanilang pinagmulan ay hindi magtatagumpay. Pangalawa, kapag ang batong ginibay, ibinato sa langit, sa ulo rin ibabalik. Ibig sabihin, ang masamang gawa o kasamaan na ginagawa ng isang tao ay babalik din sa kanya. Para sa paghuli, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nasa kritikal na sitwasyon o nangangailangan ng tulong, siya ay handang gumawa ng anumang paraan upang makasurvive o magtagumpay. Yan lamang po at maraming salamat po.